Mabilis na tumayo si Elton habang napahawak siya sa kanyang ilong. "Shit!" sigaw niya habang napalingon sa paligid. "Sir," sambit ni Hana habang nasa gilid to. "Nasaan ang magaling mong kapatid?" Wika niya habang hinawakan ng braso ni Hana. "Umalis na," wika nito habang umupo sa kanyang tapat. Napakunot naman ang noon niya dahil hindi naman ito umupo. Kapag nasa paligid siya, bakit mo siya pinapunta dito? Ewan ko sa kanya, basta-basta lang naman siyang susulpot. Ngiting wika ni Hana habang tinititigan si Elton. "Pinaglolo ko mo ba ako?" Tanong niya at hinawakan muli ang braso nito. Napatingin naman ito sa kanya na nasa kanyang braso. "Paano mo naman nasabi na pinaglolo ko kita?" Muling wika nito habang may ngiti ito sa kanyang labi. Inis na hinila ni Elton si Hana, kaya napatayo ito. "Sino ka?" Galit na tanong niya dito habang hinawakan ng pisngi nito. Sinipat niyang mukha nito at wala siyang napansin na kakaiba. Wala ring palatandaan na hindi ito si Hana. "Anong ginagawa mo, sir?" Wika nito habang winaksi ang kanyang kamay. "Alam kong hindi ikaw si Hana," sigaw ni Elton sa kanya. Napahinga ito ng malalim habang tumayo. "Hindi ako ibang tao. Ako pa rin to, sir." Madiin na wika nito. Hindi ganyan umasta si Hana. "Bakit? Wala na ba akong karapatan na magbago? Hindi ba pwede na baguhin ko sarili ko? Alam mo bang, sawang-sawa na ako. Sawang-sawa na ako sa panlalait mo." Sigaw ni Hana at tinulak siya. Gulat na napatingin si Elton sa kanya. "Alam mo, hindi ko naman deserve to, hindi ba? Lalo na't isa na akong belsur." Napakuyom ang kamao ni Elton dahil sa narinig niya. "Inamin mo rin." Nagtaas ito ng isang kilay dahil sa narinig niya mula kay Elton. "Ikaw na rin ang nagsabi na simula ngayon ituturing mo na akong asawa, hindi ba, Elton?" Ngising wika nito sa kanya. "Ibig sabihin sinadya mo umakyat sa rooftop?" Asik ni Elton. "Kung sasabihin kong hindi, alam ko na hindi ka rin maniniwala, hindi ba?" "Hana!" sigaw ni Elton habang malakas tong humalakhak. "Sabihin mo, sino ka ba talaga? Bakit pa paulit-ulit mo yung tinatanong?" "Ako nga ito, Elton. Ako ang asawa mo." "Manahimik ka. Dahil kahit kailan, hindi kita matatanggap bilang asawa." Nawalang ngiti sa labi ni Hana dahil sa kanyang narinig. "Alam mo bang nakakadiri ka at dapat isiksik mo sa maiksi mong utak na kahit sinong lalaki, hindi ka papatulan?" Muling wika sa kanya ni Elton. Lalo namang napakunot ang noon ni Elton nang ngumiti sa kanya si Hana. "Sa tingin mo ba may pakialam ako?" Ngiting wika niya sa kanya. "Wala akong pakialam, Elton, dahil kontento na ako sa'yo at kontento na ako sa pera mo." Itinaas ni Elton ang kamay niya para saktan niya sanang muli si Hana, pero natigilan siya nang itaas nitong kanyang phone. "Subukan mong saktan ulit ako, Elton, at malalagot ka sa ama mo." Wika nito habang tinalikuran siya. "Oo nga pala, baka nagtaka ka na Elton ang tawag ko sa'yo at hindi na sir. Napag-isip-isip ko kasi na hindi maganda kapag sir ang tawag ko sa'yo. Dahil asawa naman kita." Ngiting wika niya at napahalakhak. Napakuyom naman si Elton sa kanyang kamao dahil sa sinabi nito sa kanya. "Alam ko na hindi ikaw si Hana." Wika niya tagad na kinuha ang kanyang phone. Tinawagan niya kaagad ng magaling niyang PI para hanapin si Hana. Hindi pumasok si Elton sa kanyang opisina at tinignan lang ang bawat galaw ni Hana. Wala naman siyang napapansing kakaiba sa kanya dahil tulad noon ay nagluluto at naglilinis pa rin ito sa bahay. "Akala ko ba hindi ka magkakagusto sa akin?" Tanong nito sa kanya matapos siyang mahuli nito na nakatitig sa kanya. "Hindi pa ako nababaliw para patulan ka." Inis na sagot ni Elton. "Talaga? Pero kung makatitig ka, parang gustong-gusto mo na akong pagsamantalahan." Dumilim ang mukha ni Elton dahil sa narinig niya mula dito. "Tsk, nananaginip ka ba? Manalamin ka na muna bago mo yung sabihin sa akin." Wika ni Elton na tumayo at sa oras na malaman ko hindi nga ikaw si Hana, ihanda mo na lang ang sarili mo. Wika ni Elton at tumayo. Nang makapasok si Elton sa kanyang silid ay kinuha niya ang phone niya at tinawagan ng kanyang PI dahil hindi na siya makapaghintay na ito pang tatawag sa kanya. "Ano nang balita?" Tanong niya dito. Nang sagutin itong kanyang tawag. "Sir, wala kahit ni isang tao sa bahay nila. At ang sabi ng mga kapatbahay nila, di isa-isa raw silang umalis. Mukhang wala rin daw itong bumalik agad dahil naglalakihang maleta ang kanilang mga dala. Wala akong pakialam sa mga kapatid niya. Ang gusto kong malaman kung nasaan si Hana." Asik ni Elton sa kanyang tauhan. "Hindi po nila nakita na umuwi si Miss Hana. Sa kanila sir, ito lang din ang hindi nila nakita." Sagot ng kanyang tauhan sa kanya. Napakuyom naman ang kanyang kamao at napatingin sa pinto. "Sino ka ba talaga?" Inis niyang pinutulang tawag at naupo sa kanyang kama. "Kumain ka na." Ngiting wika nito na makalabas siya sa kanyang silid. Hindi siya sumagot kay Hana at masama lang itong tinignan.
Nang matikman ni Elton ang kanyang luto, muli siyang napatingin dito. Masarap ba? Ngiting tanong nito. Kung wala lang itong salamin ay isipin niya na ito si Francine. Pero alam niya na wala si Francine sa kanila dahil lagi itong out of town. Isa pa para itong Lintan dumidikit lagi sa kanyang nobyo. Sinabi ko bang umupo ka? Tanong niya matapos itong makitang umupo sa tapat niya. Nakakapagod naman kung palagi ako nakatayo, hindi ba? Muling naikuyom ni Elton ang kanyang kamao dahil sa sagot nito sa kanya. Hindi niya ito sinagot at basta na lang itong tinalikuran. Naupo si Elton sa sofa at binuksan ang kanyang laptop. Napansin niya naman na sumunod si Hana sa kanya at umupo ito sa kanyang tabi. Lumayo ka, galit na wika ni Elton. Alam ko naman na gusto mo rin to. Damn it, inis niyang tinulak si Elton dahil sa kanyang sinabi. Bakit ka ba nagagalit? Samantalang totoo naman ang sinasabi ko. Hindi ka nga pumapasok sa opisina mo dahil sa akin. Alam ko naman Elton, alam ko na gusto mo rin ako. Sa sobrang galit ni Elton sa kanyang narinig ay malakas niyang nasampal si Hana. Elton! Malakas na sigaw ng kanyang amang si Gian. Bakit mo ba siya sinasaktan? Galit na tanong sa kanya ni Reka habang nilapitan nito si Hana. Ilang beses ko na sinabi sa'yo na huwag mo siyang sasaktan, Elton. Bakit hindi ka nakakaintindi? Wika ni Gian at bigla siyang sinampal. Dad, sambit niya dito dahil itong unang beses na sinaktan siya ng kanyang ama. Masakit hindi ba? Kaya bakit hindi mo yun naisip bago mo yun ginawa? Masamang tinignan ni Elton ang kanyang ama at tinalikuran sila. Elton! Elton! Bumalik ka dito! Malakas na sigaw ni Gian pero hindi nakinig si Elton sa kanya. Mabilis na lumabas si Elton sa kondo niya at tinungo ang parking lot. Iwan niyo na muna ako, wika niya sa kanyang driver at kanyang mga tauhan, kaya agad siyang iniwan ng mga ito. Binuhay niya naman ang makina ng kanyang kotse at mabilis itong pinatakbo. Shit! Bakit ba mas kinakampihan pa nila yun kaysa sa akin? Galit na wika niya habang pinaghampas sa manibela ng kanyang kotse. Kulang pa bang ginawa ko para sa pamilya namin? Inisasigaw niya habang mas binilisan pang pagpapatakbo ng kanyang sasakyan. Lalo rin siyang naiinis dahil wala man lang siyang makausap at wala rin mapagsabihan sa kanyang problema. Inihintuan niyang kanyang kotse sa gilid ng daan at napayuko. Hindi ako bakla para umiyak. Humanda ka, Hana, dahil pagbabayaran mo tong ginawa mo sa akin. Napakunot ang noon ni Elton nang makita niyang isang babae na nakatayo sa gilid ng kalsada. Francine, sambit niya habang napatitig dito. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya kay Francine matapos siyang makababa sa kanyang kotse. Napansin niya naman na nagulat ito na makita siya nito. Bakit ka nandito, Mr. Belsur? Tanong nito sa kanya. Napadaan lang ako. Ikaw, bakit ka nandito? Nag-aabang kasi ako ng sasakyan, sagot niya kaya napatingin si Elton sa daan. Hindi ka makasasakay dito. Ganun ba? Akala ko pa naman pwede dito. Malungkot na wika nito. Sumabay ka na lang sa akin, ihahatid na lang kita sa inyo. Wika niya. Talaga, Mr. Belsur? Oo, kaya halika na. Malawak naman na napangiti si Francine sa kanya at agad itong sumunod. Mabuti na lang at dumaan ka dito, Mr. Belsur. Wika nito habang binuksan niya ang pinto ng kotse. Hindi sumagot si Elton sa kanya at umikot sa driver's seat. Bakit ka ba napadpad dito? Tanong ni Elton habang binuhay niya ang makina ng kanyang kotse. Nag-away kasi kami ng boyfriend ko, kaya binaba niya ako dito. Alam mo, ang pangit ng ugali niya. Hindi man lang niya naisip na baka may mangyaring hindi maganda sa akin dito. Iyak na wika nito. Hayaan mo na siya, baliwala na wika ni Elton. San bakit ihahatid? Tanong ni Elton. Sa bahay na lang, ayaw ko kasing umuwi ng kondo. Baka, puntahan niya ako doon. Sagot nito kay napakunot ang noon ni Elton. Ibig sabihin hindi ka nakatira sa inyo? Oo, bakit? Alam mo ba kung nasa ng bahay namin? Napalingon si Elton dahil sa kanyang tanong. Oo, maikling sagot niya. Paano mo nalaman? Nakakahiya naman. Ang pangit pa naman ng bahay namin. Nahiya na wika nito kaya nailing si Elton. Katulong ko kasi ang kapatid mo. Bahagyang natigilan si Francine dahil sa sinabi ni Elton. Katulong? Si Hana ba yon? Wika nito sa galit na boses. Oo, paano mo nalaman? Siya lang naman ang lampas sa amin. Ano ba yan? Paano na lang kapag nalaman ng mga kaibigan ko na isang katulong ang kapatid ko? Maarteng wika nito. Ikinakahiya mo ba siya? Tanong ni Elton habang napatingin sa kanya si Francine. Sa itsura nun at alam mo bang tanga yon? Mabuti naman at tinanggap mo yon. Irap na wika nito, lihim na napatingin si Elton sa kanya dahil sa kanyang sinabi.
Naisip ni Elton na wala itong alam sa kanila ni Hana. Narito na tayo, wika niya kaya napatingin sa bintana si Francine. Mukhang tahimik ang bahay niyo. Wala ba dyan ang mga kapatid mo? Tanong niya habang tinanggal nitong kanyang seatbelt. Wala yata sila. Ang alam ko magbabakasyon sila. Napakunot ang noon ni Elton dahil sa kanyang narinig. Bakasyon? Oo, usapan naman talaga namin yon kaso hindi ako sumama dahil sa walang hiyang boyfriend ko. Wika nito't binuksan ang pinto ng kotse. Tuloy ka pala muna. Wika nito bago lumabas kaya binuksan ni Elton ang pinto malapit sa kanya at bumaba. Pasensya ka na, makalat dito. Hindi ko kasi alam kung nasa ang katulong nila. Wika ni Francine habang pinupo si Elton sa sala. Anong gusto mo, kape or juice? Tanong nito sa kanya habang binuksan ang TV. Napatingin si Elton sa TV na makitang pambatang palabas. May kasama pala kayong bata dito? Tanong niya kay Francine kaya napalingon to sa kanya. Oo, kapatid namin. Sagot nito. Ilan pala kayo magkakapatid? Curious sa tanong ni Elton. 6, sagot nito habang nilipat ang palabas. Nasaan ang mga magulang niyo? Si mami lang ang meron kami. Busy rin siya palagi. Sagot nito habang umupo. Napalingon naman si Elton sa paligid. Ayos ka lang ba rito? Kahit ikaw lang mag-isa? Ang ibig ko sabihin, hindi ka ba natatakot? Bakit naman ako matatakot? Sagot nito at tumayo. Wala ka kasing kasama. Huwag kang mag-alala. Tatawagan ko si kuya para sunduin ako dito. Wika nito kaya napatungo si Elton sa kanya. Paano? Mauna na ako. Wika ni Elton habang tumayo. Sige, mag-iingat ka ha. At salamat talaga Mr. Belsur. Ngiting wika nito habang hinatid siya nito sa pinto. Sige, mag-ingat ka rin dito. Sagot ni Elton. Hindi na muna umalis si Elton sa gilid ng bahay nila. Nagmamasid na muna siya at tinintay ang kuya ni Francine. Gusto niya kasi na makita ang kapatid nilang lalaki. Ilang segundo lang ang lumipas ay may kotseng huminto sa harapan. Nakita niya na lumabas si Francine at dali-daling sumakay sa kotse. Naisipan ni Elton na sundan sila dahil gusto niyang malaman kung kasama ba nila si Hana. Malakas kasi ang kutob niya na hindi si Hana ang kasama niya sa bahay. Napakunot ang noon niya nang makitang sa isang port sila pumunta. Kaya napahinto siya at hindi na sumunod pa. Bro, wika ni Elmo sa kabilang linya nang sagutin niya ang tawag nito. Bakit? Sagot niya tinignan ang kotseng sinakyan ni Francine pero wala na ito. Nasaan ka? Hinahanap ka ni Mommy at Daddy. Muling wika ni Elmo. Hindi naman sumagot sa kanya si Elton dahil tinitigan niya kung nasa na sila. Bro, ano bang nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Ano bang problema mo? Bakit bigla ka nagbago? Bakit sinusuway mo na si Daddy? Manahimik ka pwede ba? Bro, sabihin mo kasi sa akin kung anong problema. Baka matulungan kita. Baka kasi nakalimutan mo na may kapatid ka. Alam ko Elmo at hindi ko kailangan ng tulong mo. Bro naman. Alam ko ang kaya mong lahat pero kung nahihirapan ka, nandito lang naman kami. Ako nakakambal mo. Napailing si Elton habang napangiti dahil sa narinig niya mula sa kanyang kapatid. Dahil mula noon siya na lagi ang nag-aayos sa lahat ng gulo ng ginagawa nito. Mukhang tumino ka na nga, wika niya habang narinig niya ang pagmumura ni Elmo sa kabilang linya. Seryoso ako, huwag kang mag-alala. Ayos lang ako at kaya ko na to. Wika niya at kagad na pinutulang tawag. Dam, sana sila pumunta. Inis niyang wika. Nang hindi na makita ni Elton si Francine ay naisipan na nitong bumalik sa kondo. Bakit ngayon ka lang? Tanong ni Hana kaya masama niya itong tinignan. Ano bang pakialam mo? May pakialam ako dahil asawa mo ko. Napangiti si Elton habang tinitigan siya. Ano nakakatawa? Kunot noon na tanong ni Hana sa kanya. Ikaw ang nakakatawa. Alam mo, tama naman ang sinasabi ng mga kapatid mo. Anong pinagsasabi mo? Nailing si Elton sa kanya at hindi ito sumagot. Kinakausap pa kita. Galit na sigaw ni Hana. Nang maisara ni Elton ang pinto sa kanyang silid ay napahinga siya ng malalim. Malaki ang pinagbago na ugali ni Hana. Kaya mas lalo pang lumakas ang kutob niya na ibang tao to. Dam, bakit ba nakalimutan kong itanong sa kanya kung sino pang mga kapatid niya? Inis na wika ni Elton. Napatingin naman siya sa pinto nang gumalaw ito. Buksan mo to Elton, malakas na wika ni Hana habang malakas na pinukpok niya ang pinto. Inis na binuksan ni Elton ang pinto. Ano bang problema mo? Bilit na tanong niya dito habang nalilisik ang mga mata nitong tumingin sa kanya. Bakit ba ayaw mo kong kausapin? Ano bang problema mo sa akin? Asawa mo ko Elton, malakas sa sigaw nito sa kanya. Baliw ka na nga, wika niya habang nakikitang natigilan si Hana. Anong sinabi mo? Ulit na tanong nito kaya napakunot ang noon ni Elton dahil sa kanyang itsura. Ulitin mo yung sinabi mo Elton. Ang sabi mo, baliw ka. Sigaw ni Elton kaya bigla siyang sinugod ni Hana at pinaghahampas. Hindi ako baliw. Bawiin mo yung sinabi mo. Bawiin mo yon. Iyak na wika nito habang patuloy siya nitong hinahampas.
Napatitig naman si Elton sa kanya habang hinahayaan niya lang itong saktan siya. Hindi ako baliw, Elton. Maniwala ka. Hindi ako ba? Bigla niyang nasalo si Hana. Nang bigla na lang tumatumba at nawalan ng malay. Hey, tinapik niya ito sa pisngi pero hindi pa rin ito nagigising. Anong ginagawa mo sa akin? Tanong ni Hana na magising ito. Napakunot naman ang noon ni Elton habang napatiti ito sa kanya. Nagpapatawa ka ba? Sa tingin mo papatulan kita? Napairap si Hana at tinalikuran siya. Patuloy siyang tinitigan ni Elton habang papasok to sa kanyang silid. Nang mawalan kasi ito ng malay, pinahiga niya ito sa sofa. Hindi rin siya tumawag ng doktor dahil humihinga pa naman ito. Tumayo si Elton at pumasok din ito sa kanyang silid. Muli nitong tinawagan ng kanyang tauhan para tanungin kung nahanap ba nito ang mga kapatid ni Hana. Kumustang lakad niyo? Tanong ni Elton matapos sagutin ng kanyang tauhan ng kabilang linya. Sir, nasa probinsya po silang lahat. Wika nito kay napakunotang noon ni Elton. Probinsya? Pulit na wika niya. Opo sir, at ayon dito sa record, si Miss Hana lang hindi sumama sa kanila. Sagot nito sa kanya kay napating siya sa pinto. Kung ganun, ibig sabihin si Hana talaga ang kasama ko, pero paano siya nagbago ng ganito? Pinutol ni Elton ang tawag at naisipan nitong tingnan ang mga CCTV footage sa loob ng kanyang kondo. Habang nire-review ang CCTV footage, wala naman siyang napansing kakaiba, lalo na kay Hana. Nakita niya rin ang paglabas ni Han at pagpasok ni Flora at paglabas nito sa pinto. Dam, bakit ba wala akong ibang makita? Inis na wika niya at kinuha ang kanyang phone. Tinawagan niya ibang mga tauhan niya para maghanap pa ng impormasyon sa pamilya ni Hana at sa mga kapatid nito. Hindi talaga ako naniniwala na ikaw si Hana. Wika niya at napakuyom ang kamao niya. Inis naman niyang nilapitan ng pinto na makarinig siya ng katok. Ano kailangan mo? Tanong niya dito matapos niya mabuksan ang pinto. Bigyan mo ako ng pera, wika nito. Anong perang pinagsasabi mo? Pera, pambili ng mga kailangan dito sa bahay. Ano? Bakit? Nasaan na ba yung binigay ko sa'yo? Taka na tanong ni Elton sa kanya. Binigay niya kasi dito isang cash card niya. Ubus na. Napakunot ang noon ni Elton dahil sa kanyang sinabi. Anong naubos? Hindi mo ba alam kung gaano kalaki ang laman nun? Wala akong pakialam kung malaki man ang laman nun. Basta naubos ko na. Sigaw ni Hana sa kanya. Napahawak si Elton sa noon niya at kinuha ang isa niyang cash card. Ayan, at umalis ka na. Uwi ka niya rito matapos makuha ni Hana ang cash card ni Elton. At agad itong tumalikod. Tama ngang hinala ko. Mukha nga siyang pera at alam ko na pera rin ang habol niya sa pamilya ko. Kinuha ni Elton ng kanyang phone na tinignan ng history ng kanyang bank account. Napakunot lalong noon niya nang makita ni isang beses lang nag-withdraw si Hana at inubos lahat ng laman nito. Dinadial niya ang number na kanyang tauhan at pinacheck ang CCTV na malapit sa ATM machine kung saan nag-withdraw si Hana. Wala naman siyang pakialam sa pera pero ang pinagtataka niya ay kung kanino ibinigay ni Hana ang pera na yon. Wala rin naman siyang nakikitang bagong gamit nito o kahit mga bagong damit. Nang tumunog ang kanyang phone ay kaagad niya itong sinagot. May nakuha ka ba? Opo sir. Ang lahat ng pera nilagay niya sa bank account ni Miss Flora Morales. Napakuyom ang kamao ni Elton dahil sa narinig niya. Sinasabi ko na nga ba, wika niya matapos niyang putulin ng tawag. Nang lumabas si Elton sa silid niya ay pinuntahan niya si Hana. Pero wala na ito sa kanyang silid. Kinalkal niya rin ang damitan nito pero nakita niya na nakabukod ang damitan ni Flora at Hana. Napansin din niya na hindi nagalaw ang damitan ni Flora. Inis na isinara ni Elton ang pinto sa silid ni Hana. At tinungong sofa sa sala. Malabo na siya si Flora dahil kilala ko yun. Isa pa, hindi kaya ni Flora na magsuot ng damit ni Hana. Makalipas ang ilang oras ay dumating na si Hana. Tinignan lang siya ni Elton habang nahirapan tong bitbitin ng mga paper bag na dala niya. Wala ka man lang bang balak na tulungan ako? Singal nito kay Elton. Bakit ko naman yun gagawin? Ngiting wika ni Elton na tinalikuran siya. Elton, walang hiya ka! Malakas at sigaw sa kanya ni Hana. Nang matapos niyang ma-review ang mga documents na pinadala sa kanya, mula sa kanyang opisina ay naisipan na lumabas ni Elton para kumain. Nakaramdam na kasi ito ng gutom. Napansin niya na tahimik ang labas kaya napating siya sa kwarto ni Hana. Naisipan niya lapitan ito at i-check kung nasa loob ba ito. Nang mapansin niya na nakalock ang pinto ay hindi niya na ito binuksan pa. Alam niya kasi na nasa loob si Hana dahil kung wala ito doon ay nakabukas lang ang kanyang pinto. Nang makapasok siya sa kusina, napatingin siya sa lamesa at nilapitan to. Isa-isa niya rin na binuksan ang mga pagkain na tinatakpan. Kakain ka na ba? Kulat na napalingon si Elton at nakita na sa likuran na nito si Hana.
Bakit hindi mo sinabi sa akin na kakain ka na? Wika nito habang nilapitan siya. Saglit lang, iinitin ko na muna to. Kanina ko pa kasi to niluto. Wika nito habang nilagay ang ulam sa microwave. Tatawagin sana kita kanina kaso naisip ko na baka busy ka. Kaya hindi na lang kita inistorbo. Wika nito't naglagay na ulit ng ulam sa microwave. Heto, kumain ka na. Mas masarap kasi to kapag mainit. Wika niya habang nilagay muli ang mga pagkain sa lamesa. Kumuha rin ito ng plato at nilagay sa harapan ni Elton. Napatitig naman si Elton dito habang tumabi ito. Kung may kailangan ka pa, tawagin mo na lang ako. Wika nito't lumabas. Shit, hindi ako pwede magkamali. Pero bakit nakikita ko pa rin sa kanya si Hana? Nailing si Elton habang nagumpisa na itong kumain. Matapos kumain ni Elton na iniwan niya na ang kanyang pinagkainan at pumasok muli sa kanyang silid. Napatingin siya sa kanyang phone nang tumunog ito. Ma'am. Sambit niya matapos niyang sagutin ng tawag. Kamusta ka na? Tanong sa kanya ni Shaira sa kabilang linya. Ayos lang ako, ma'am. Anak, nagtatampo ka pa rin ba sa daddy mo? Tanong nitong muli sa kanya kaya natigilan siya. Alam kong nangyari, Elton. Alam mong hindi yun magagawa sa'yo ng daddy mo kung wala siyang dahilan. Ma'am, pwede bang wag na muna nating pag-usapan yun? Pero iho, ma'am, ayos lang po ako. Muling wika niya sa kanyang ina at pinutol ang tawag. Napahinga ng malalim si Elton habang napatingin sa kanyang phone dahil alam niya na malalagot siya dito dahil sa ginawa niyang pagbaba sa tawag nito.